Okay? Si Hepta ay isang individual ng bansang Israel na tinawag ng Diyos para mamuno sa bansang Israel. Siya po ay isa sa naging hukom sa bansang Israel, mga kapatid. Yan po ay tunay na kasaysayan. Salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagpayag na masulat ito para sa atin ay pumukaw sa atin ng isang katotohanan about sa pagkakaroon ng tikas sa Panginoon. Ano? Yung tikas sa Panginoon. Ano yon? And Hepta vowed, a vow. Siya ay nagkaroon ng pangako sa Diyos na sabi, Panginoon, dahil ang kwento po ng kasamahan natin ito, I do believe kapatid natin ito sa Panginoon. Dahil anak siya ng Panginoon, ako'y anak ng Panginoon. Kayo ba anak din ng Panginoon? Okay. So ngayon, mga kapatid, itong si Hepta ay, ang background niya ay siya po'y anak ng prosti. Nung una-una pa, ang tawag niya ay anak ng pagerper. No? At sa Hudyo po, isang malaking kadustaan po na ikaw ay anak ng pagerper. Kaya sabi ikaw ay lumayas, hindi ka pwedeng kasama maging tagapagmana namin. Pinalayas po siya sa kanyang sambayan dahil siya po ay hindi maganda yung naging Pero, nung balak na sila'y salakayin, at talaga sasalakayin sila ng kaaway, pag doon kakamali mga Ammonites, kung doon kakamali ang gustong bumihag, ay pinatawag itong si Hepta na kanilang pinalayas at ang sabi, manguna ka sa amin. Sabi ni Hepta, palalayas-layasin nyo kami. Ako, tapos nung kayo nasa ganyang kalagayan, sa kanyo uli ako tatawagin. Pero sabi, pumayag ka na't ikaw ang aming gagawing hari o hukom sa amin. Sabi niya, talaga ba? Na kapag natalo ko yung mga kalaban, ako inyong gagawing pinuno? Sabi, oo, buhay ang Diyos. So, pumayag si Hepta at ang sabi niya, nagkaroon siya ng pangako, pakikipag-usap sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, matalo ko lang ang kalaban ko. Ang unang sumalubong sa aking bahay, ihahandog ko sa iyo. Yun ay kanyang vow. Yun ay kanyang vow. At alam niyo bang nangyari yung kanyang vow? Nalungkot lang siya kasi nung siya'y manalo, ang sumalubong sa kanya yung iisa niyang anak. Sabi ni Hepta, bakit mo pinalungkot ang aking puso ngayong araw na ito? Sapagat ako'y nangako sa Diyos at hindi ko na pwedeng baliin yung aking pinangako sa Diyos. At ang sabi ng anak ng babae, ituloy mo, Ama, ang inyong pinangako. Pero payagan mo muna akong humikap at akong i-wail yung aking pagkadalaga. Pinayagan, ayaw ba? Hindi nagkaasawa yung kanyang anak. Bakit? Nangako si Hepta. At ang sabi niya ay, hindi ko nito pwedeng baguhin. Are you with me? Malaki ang challenge. Malaki ang sumugapa. Malaking hamon. Talagang nakapagbababakit, anak. Hindi niya akalain na kanyang anak pala yung magiging katuparan ng kanyang pangako. Kung ito siguro turo lamang, kung ito bahay lang niya. Pero anak niya, pero palibas ay nasabi na niya. Yan po ang kailangan natin. Mga membro. Amen. Ang kailangan po ng God Disabled Baptist Church, hindi yung mayaman lang, mayamang may salita. Hindi magaling lang umaawit na pag may pangako, ginagawa. Commitment. Lahat ba nagpa-picture doon hanggang ngayon nandito pa? Sana wag lang tayo magaling magpa-picture. Pero pagkatapos ng taon, wala na dito. Pag sinabi mong ikaw ay maglilingkod, anumang ministry ang kinuha mo sa church, hindi para lang makasama ka sa papicturan. Amen. Ang sinabi mo ay sinabi mo. Ang sinabi ko ay sinabi ko. Kahit anuman ang maging halaga nito. Are you with me?
and Hephthah vowed a vow unto the Lord. My dear brethren, kayong mga nabaptize, are you listening? Pumunta kayo dito sa unahan. Amen? Tinuruan kayo. Kaya kayo nagpabautismo dahil sabi nyo kayo ligtas na. At ito ang simula ng aking paglilingkod at pagpapagamit sa Diyos. Binitawan mo yan, hindi lang sa harapan ng iglesia. Higit sa lahat, binitawan mo yan sa paningin ng Diyos. You made your vow before God. Amen? Sana, kahit ang dahilan niyan sa pagtayo mo sa Diyos, mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng mga close friends sa mundo, ay hindi mo ipagpapalit ang Diyos na iyong pinangakuan. Are you listening? Dahil wala namang katulad ang Diyos. And Hephthah vowed a vow unto the Lord. Nais ko lang silipin ng konti yung Matthew chapter 5, verse 1. At pagkakita sa mga karamihan, umakyat si Jesus Christ sa mount. Marami, kasi hindi uso nun ang building. Si Kristo nagtuturo minsan sa field, sa tabi ng dagat, sa mountain, minsan sa kalsada. Walang building, di katulad ngayon. May mga local churches sa bawat lugar, mayroong specific na local o place kung saan ang lahat ng taga-roon ay sama-samang nananambahan. Minsan pa nga, malayong lugar, nandun sa isang lugar na yun. Pero nung si Kristo po nagtuturo, sabi, at pagkakita sa mga karamihan. Actually, may mga termino pang ginagamit na great multitude followed after Christ. Pero mga kapatid, alam niyo ba? Ang mga out of that multitude, may sinasala dyan ng Panginoon. Yung mga committed. Are you with me? Opo. Kaya siya'y nagbitaw ng garit nga. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanyang mga lagad mula sa karamihan. Pero, ang tawag dito, kino-concise o kumbagay, yung sinisintro, inilalagay niya yung core of that multitude. Dinidescribe ni Christ, out of that multitude, sino yung talaga yung core, yung bumubuo of that multitude? Kahit nga sa basketball out of 15 players, makakakita ka dyan ng hindi, mayroon talagang kakaiba out of that players. At silently, yung coach, ito yung maasahan ko dyan. Amen? Sa shooting, sa dribble, sa perimeter, etc. Dahil nakita ng coach, ang Panginoon din, out of that multitude, ay inaddress niya sino talaga yung core. Are you with me? Sino yung mga taong talagang committed sa Kanya? Talagang at any cost ay susunod sa Kanya. Kaya, sabi po ng mga talata, pababa, tingnan niyo po sabi, verse 2. At binuka niya ang kanyang bibig. At tinuruan sila. Sinong sila? Multitude na sinasabi. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Out of that multitude, ang tatagal dyan, hindi yung prideful. Are you with me? Amen. Kasi, ang daling magsimula sa dami. Pero yung manatiling madami, ang hirap niyan. Are you with me? May core dyan. May kumbaga sa sa basketball nga, meron diyang mga nahihinuso. O sa mga kalakaran, sa businessman, sa lahat ng larangan ng organization.
Ang Panginoon lagi humahanap ng mga committed. Ano ibig sabihin ng committed? Harangan man ang sibat, mananatiling tapat. Umulan man, sisimba pa rin. Amen? 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 Ang dami man ng problema, magpapatuloy pa rin. Si Hepta ang ating kukunin. Are you with me? Pag sinabing committed, ikaw ay hindi good for 1 month. Hindi ka good for 1 year. Ikaw ay lifetime follower of Christ. Amen? Amen. Kailangan natin yan. Hindi yung tayo masigla lang dahil marami kang kasabay. Hindi yung masigla ka lang dahil ikaw ay para nagkakaroon ng mundo na makakilala kay Kristo. Nagkakaroon ka ng bagay na material na bagay. Hindi ka naglilingkod lang dahil may okasyon ang simbahan. Ikaw ay maglilingkod kahit anumang mangyari dahil hindi laging panatag ang dagat. Amen? Hindi laging maliwalas ang kalangitan. Ang paglilingkod sa Diyos, mahina man o malakas, masaya man o malungkot, nagkakamali man o laging tama, commitment is a must. Amen? So, and Jephthah vowed a vow unto the Lord. Number 1, meaning of vow. Ano ibig sabihin ng vow? Vow. Meaning of vow. Ang ibig mo sabihin ng vow ay promise. A thing promised. Kaya nga diyan sabi niya, and Hephthah vowed a vow unto the Lord and said, if thou shalt without fail deliver the children of Ammon unto mine hands. Tuloy nga natin yung sunod na talata. Verse 31. Sabi, at mangyayari nga, na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Ammon, ay magiging sa Panginoon. Wow. Yan ang pangako niya. Amen? Patamahin mo lakas doon yung Panginoon. Swertihin lang ako. Hindi ganun po, hindi ganun. Samahan mo lang ako at bigyan mo ako ng tagumpay. Ang makakasalubong ko sa bahay, iyo. Ganon siya katatag doon. Ginawa niya kahit buhay ng kanyang anak. Madaling tumupad ng pangako pagka ang pangako walang hapdi. Amen? Pero paano kung ito'y napakamahal sa atin? Sabi nga sa inyo, kayo mga nabaptize, kayo ba'y maglilingkod talaga sa Diyos? Hanggang saan? Naglagay ako ng maagang quotation sa Facebook. Katuwa naman, pag ipinasa ko sa iba, may mga naghihingi, sorry po. Pero pag sa atin, wala mo lang ka-response. Pero pag sa iba, yung ibang mga born again, mga ganyan-ganyan, kasi ang lawak na pinagpapasahan ko niyan, naku po, Panginoon, salamat. Patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas para kayo makasalungat. Alam niyo, mga tugon agad. Ang lalambot ng puso ng iba, yung baptist, parang ano yan. Mga adobe na ano. Ngayon, ang puntos ko dito, isa sa masasamang sistema ng mundo ay yung walang pakialam pag-araw ng linggo. Tama? Sa kanila, pagluag. Pero hindi commitment yan. Amen? Ang linggo sa mundo, pag nakaluluag. Pero hindi yan commitment. Kaya out of that multitude, mga kapatid, makikita mo talaga din, hindi lahat committed. Kasi ang daling sirain ng ipinangako kapag meron ng makakasalubong na bigatin. Amen?
At mangyayari nga na sino mang lumabas, malubong. So, ano ibig sabihin ng vow? Kayo ba ng vow? Kayo mga anak? Tayo mga magulang na naghandog sa ating mga anak, wag ho ninyong gagawing kalakaran lang yung paghahandog ng anak. You made your vow. Anong kinalaman ng mga bata sa ginawa natin paghandog sa kanila? Ang nakakaalam niyan ay naghandog. Kaya kung gusto mong lumaki na may pagkatakot ang inyong anak sa Panginoon, dapat yung nagpapalaki sa kanila ang unang committed. Amen? Mamumulat sila sa matapat na paglilingkod kung yung mga magulang mismo ay matapat na naglilingkod. Hindi part of program lang. Sa atin hindi binyag yan. Handog yan. Kaya nga sabi ko, prayer o handog. Pag sabi handog, ipapaliwanag ko sa iyo ang ibig sabihin ng handog. Bago mo ihandog ang iyong anak, magulang muna ang nakahandog sa Diyos. Bakit? Anong alam ng mga bata sa ginagawa natin? Sana hindi lang tayo nagpapadami ng ninong at nina ng ating anak. Para pagka Pasko, maraming papasko. No, hindi. Mababaw yun. Dapat ang ipakita natin sa ating anak ay yung katapatan, pagsusumikap sa paglilingkod sa Diyos. Para nilang malalamang sila inihandog kung tayong mga magulang hindi nakahandog. Are you with me? Sabi nila, pag nagkakasal, ang pag-aasawa hindi laruan. Pag napasay, pag sinubot mainit, iluluwa uli. Huwag nating laruan. Laruin ang paglilingkod. Pag nahirap, ay diyan ka na. Amen? Amen? Talaga yung iba yan nag-uurosaryo na. Amen? Kalaan, may palahaw na ako, nag-uurosaryo ka pa rin. Are you listening? May naiintindihan ba kayo? Kayo ba'y nabibless? Kayo ba'y nakikinig? Kayo ba'y nababago ng salita ng Diyos? Makinig. Amen. Ikipaakiatin ko din nung kaintindihan. Amen. Hindi kayo madaling humabi ng salita para lang kayo mabless. Hindi kayo madaling mag-aral ng salita ng Diyos para kayo mabless. Pagod kayo? Pagod din kami. Kaya sabi kasi niyo, ang Sabado, ihahanda nyo na dahil araw ng pagsamba bukas. Amen? At mangyayari nga na sino mang lumalabas. Okay. Ano ibig sabihin ng vow? A promise. A thing promised, which based on the Bible, it is a bond of soul. Tingnan niyo po, ang Numbers 30 verse 3 and 4. Ano ba ibig sabihin ng vow? Pangako. Nilinaw po yan sa number. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata, ng isang panata, nangako sa Diyos, Panginoon, at itinali ang kanyang sarili sa isang gampanin, yon, ang ibig sabihin pala ng vow, ginapos ka na ng iyong salita. Are you with me? Itinali ka na ng iyong salita, kaya huwag kang kakalag. Huwag kang aalis sa tali. Kayong mga nag-commit na kayo aawit, huwag yung lalaroin ng choir. Huwag kayong pawala-wala. Kayong mga ginagastusan sa instrument, huwag palaro-laro. Pag sinabi nyo kayo maglilingkod sa pagtugtog, tumugtog kayo lagi. Huwag yung gusto lang. Ang kailangan natin mga committed, hindi makikitid. Amen? Huwag nating laruin ang gawain ng Diyos. Till death do our part. Kaya mga nag-worker, huwag urong sulong. Amen? Kahit anong halaga ng madatngan ni Hepta, dahil siya'y nakabitaw na, gapos na siya, tinalian na ang kanyang kaluluwa ng kanyang sinambit, hindi siya makakalap. Kahit ito'y kanyang anak. Are you with me? Amen? Take
the ministry seriously. Huwag tayo maglaro sa ministry. Yang pagsimba, dapat commitment din yan. Rain or shine. Rain or shine. Kasi out of that multitude, may sinabi ang Diyos, mapapalad, mapapalad, mapapalad. Bakit? Alam niya, dami lang yan. Pero hindi lahat natagal. Amen? Amen. Kaya mapalad, bakit? Alam ng Diyos kung sino yung totoo. Alam ng Diyos yung ningas kigon. Alam ng Diyos yung mga maramdamin. Alam ng Diyos yung mga prideful. Alam ng Diyos yung mga self-centered. At yan ay kikinang on the long run. Amen. Ang pastor niya, hindi niyo pa rin masasabi. Kung hanggang saan, natatakot ako na hindi ako kabilang doon sa mapapalad. Ang kaligtasan hindi applicable doon. Lahat ay ligtas kahit nag-backslide kung talaga anak ng Diyos. Pero babalik at babalik ka rin. Amen. Pero sa ministry, sa paglilingkod, mapapalad, mapapalad. Mapalad ba kayo? Mapalad ba kayo? Nakakalungkot kasi. You give the best of your effort. You exert the best of your effort for your school. Wow, how about to your church? Ha? Ha? Ginagamit mo, basta ni-required ka ng teacher mo, hindi ka magkaintindihan kung anong gagawin mo. Pero tagal mo na sa ministry, kayang-kaya mong itapon yan. Blessed are those who humble, mourning after their sin. Why? Yan talaga yung mga committed. Amen? Hahalili na uli ang taon. Are you happy? Nagkamali nga ako ng nakalagay ko na agad din 2025. Kasi akala ko pagdating ng December, 2025 na. Tipon pa naman ako, ang bilis nga naman ng panahon, 2025 na agad eh. Naisip ko ba, December pa nga lang pala, January nga pala 2025. Pero hindi ni 2025 na. Mas advance ako. Dahil malapit na. Salamat sa nakatuloy ng isang taon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Maraming challenges, maraming panghihina, pero salamat. Napakabuti ng Diyos na tayo nandito pa rin. Mahirap ng baybayin. Mahirap ng tanungin isa-isa, pero ako hiniwala, may mga mahapdi ang bawat isa ating naranasan within this year. Si Brother Percival na lang. Matindi ang nangyari sa kapatid natin ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil andito pa rin siya. Amen? Tayo ba'y tutuloy sa Panginoon? Ay kung yung multitude na yun, lahat tumuloy, di, ang ganda sana. Pero alam niyo ba, ang usapan ay nasa Book of Acts na, out of that multitude, 120 na lang. Imagine. Nasaan na yung pinagaling ng Panginoon? Nasaan na yung mga nakikinig na turo ng Panginoon? Out of multitude, sometimes great multitude, pero noong buksan na ang tabing ng aklat ng Book of Acts para ipakita yung gawa ng pag-aakay ng kahalawa, ang nag-remain 120 ang committed. Sana to sa ating cooking ministry. Hindi lang kayo nakapicture doon. Amen. Amen. Every time na may gawain ng church na kailangan ng tagapagluto, dapat andyan yung mga nagluluto. Why? You made your vow. You made your vow. Not to me, but to God. Kayo mga mahawit, nagpa-picture kayo sa choir. You made your vow not to Jane. Not to me.
but to God. Kayong driver ministry, driving ministry, eating ministry, yan, maraming committed dyan. Hanggang ngayon, andyan pa yan. Are you with me? Bow. The meaning of bow. Kaya sabi ng Ezekiel, Ecclesiastes, chapter 5, verse 1 and 2. And verse 4 and 5. Salamat yung ating live, tulad niyon. Yung mga nasa live streaming natin, iilan na rin. Kaya long run. Amen. Kaya ako bilang natagal, hindi, nananalangin ako, sana ito'y magpatuloy. Magpatuloy. Ang daling magsimula. Yung magpatuloy, ang mahirap. Amen? Yung gumagawa ng ating mga backgrounds, gumagawa ng ating invitation, sana tuloy kayo. Amen? Ingatan mo yung mga paa. Ay talaga, ingat na ingat yan. Pagka ikaw ay napapasabahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Ano yun? Sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Tinukoy yan. Verse 2. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. Amen. Amen. At huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa Panginoong Diyos, sa harap ng Diyos. Lord, ako'y dito, ako'y dito, ako'y dito, ako'y dito, ako'y dito. Pero, saan ka na ngayon? Amen? Amen? Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Ibig sabihin, kung ikaw ay maglilingkod, piliin mo yung talagang kaya mong pangatawanan. Amen? Hindi yung narahuyo ko lang. Nadala ka lang ng kalakaran. At saka makakapunta ng ibang lugar. Bakit? Ituloy mo. Verse 4. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliliban ng pagtupad. Bakit? Sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Yun na po sinasabing mangmang, yung verse 1 and 2. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Are you with me? Amen? Sabi nga ni Brother Eric nung pasalamat dito ng Wednesday, wala akong magagawa. Nasanay na ako eh. Saka ginawa ko na ito. Ito yung giving ko eh. Para ang hirap bawiin. Alam mo, ang daming Kristiyano, ang daling bumawi ng kanyang salita. Kaya huwag kayong magpapakasal sa ganyan. Bakit? Kung Diyos nga, kanyang bawian, kayang bawian, ikaw pa. Mahirap maging committed ang life partner sa iyo kung siya ngay hindi committed sa Diyos. Hindi, pugi lang lagi. Iilang kami niyan. Hindi yung puro ganda lang lagi. Gaano siya ka-decided, ka-dedicated sa Panginoon. Nangihina din ako, pero nagpapatuloy. Minsan nag-iisa lang, pero nagpapatuloy. Pogi yan. Maganda yan. Naantok na ako eh. O kaya tinahahawa ninyo. Pagod daw ako eh. Hindi na ako, bata ako ngayon kumain. Hindi na nga ako nagkakanin. Tapos fasting pa ngayon. Masakit pa ang likod. Kung ako'y daktang papaya, wala kayong preacher ngayon. Amen? Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang pabago-bago. Bakit ang Diyos nasa langit, nasa lupa? Gagalang mo yun. Pero hindi ko naman sinasabing magaling pa huwag nang nalang mangata. Hindi rin tama. Bakit? May Diyos kayo para hindi ka maglingkod.
Ang akin lang, sinahamon tayo ng Bible mismo. Pag humawa ka ng araro, sabi ng Bible, huwag ka ng palingon-lingon sa likod. Dire-diretso na. Maliwanag ba? Si Brother Rani, sabi niya, pangako niya ay ito. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ginagawa niya. Tayo ba may pinangako sa Diyos? Whether you like it or not, nangako na kayo nang kayo binabautismuhan. Tama ba? Nangako na kayo. Verse 5. Maigi nga ang ikaw ay huwag ng manata. Kasi ikaw ay manata at hindi mo tinupad. Yun. For tawag di yan. Basta yun. Kung bagay kung gagaganda ng konti, mas maganda pa ng konti. Yung una ba siya, hindi ka na nga nagsabi. Kasi kayo nagsabing, nasaan ka? Amen? Klaro ba yun? So that's the meaning. That's the meaning. Ayo ba, hindi naman po si Hepta lang ang nangako, maging si Job nangako din. Si Jacob. Tingnan po yung Genesis chapter 28, verse 20. I have still time. Ang sabi niyan, si Jacob ay nagpanata na sinabi, kung sa akin ang Diyos, at ako'y iingatan sa dang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain, at damit na may susuot. Susunod yan, lahat ng 10 bahagi ay bibigay ko sa Panginoon. Marami sa atin, Lord, makatapos lang ako. Magkatrabaho lang ako. Sa totoo na, mas magaling pa nga sa inyo na kayo estudyante pa eh. Nung estudyante, nakikipagsikap, nakikipaglaban. Pero nung makano sa wala. Amen. Amen? Inahamon tayo ng katotohanan ito. Tumuloy tayo. Amen? We made our vow not to men, but to God, which is in heaven. Who are in heaven. Are you with me? Si Hana, kilala niyo ba si Hana? Siya ang asawa ni Elkanah na may karibal. Yung kanyang karibal pala anak. Siya walang anak. Amen? Sa Israel, hindi lang kadustaan na ikaw ay anak ng pagerper, kundi ikaw ay babae na may asawang walang anak. Karustaan yan. At siya hapis na hapis. Kahit anong gawing aliw ng kanyang asawang si Elkanah, sabi pa, kinalulungkot, di ba't mas mahal kita kaysa doon? Hindi siya maaliw. Kaya siya pumunta ng simbahan. Amen? At sinanalangin, Lord, bigyan mo lang ako ng anak at ibibigay ko sa iyo habang buhay. Amen. At nagkaanak siya ng pangalay, Samuel. Kaya ang pangalan ng anak ko ay Samuel. Kasi answered prayer yon. Ibig sabihin ng Samuel, answered prayer. Bet may Jemuel, Jemere at Eloy. Amen? Jemuel, Samuel. Pero yung Jemuel, nasa Bible din, ibig sabihin, day of God. O ibig sabihin, day of God to my answered prayer. Ibig sabihin ng Jemuel, Samuel. Kaso lang ayaw ni Jemuel, ang haba daw isulat. Siguro kung kanyang apelyido pagkaliwagan, lalo pa. Jemuel, Samuel, pagkaliwagan. Talikuran ng isang bookmark. Hannah makes also her vows unto the Lord. Siguro kalabisan ko ng basahin pa. At alam niyo ba, nung siya, binigay talaga niya ang kanyang anak. At ang maganda doon sa chapter 2 verse 21, basahin po natin yung chapter 2 verse 21. Kaya mga kapatid, wag ho kayong paurong-urong, sulong-sulong sa inyo pangako. Hindi ho ang Diyos masamang Diyos. Tingnan niyo po, at dinalaw ng Panginoon si Ana, at siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae, partidang baog. Nagkaanak ng 5 pa. Bakit? Tapat sa kanyang pangako sa Diyos, kaya pinagpala ng Diyos.
Amen. Alam mo, ang pagpapala hindi galing sa school. Hindi galing sa teacher. Hindi galing sa pastor. Hindi galing sa parents. Ang pagpapala, promotion coming from the Lord. So be serious when you made your vow to God. Amen. Kalaan mo yun? Partidang baog. Partidang baog. Nagkaanak ng 5. 3 lalaki, 2 babae. Masama pa gayon? Kaya minamasama pa ninyo? Amen? Kaya mga kapatid, kaya naman ang Diyos ay gustong-gusto tayo magtapat sa Kanya kasi siya ikabubuti rin natin. That's the meaning of vow. Amen? Kaya tayo mga nangako sa Diyos at mangangako pa sa Diyos, gawin natin. Parang ikinasal. Kaya pagka nagkakasal, may rope, may rope. Yung nakatali sila. Di ka? Ngayon ko na mag-alisin eh. Iigtingan ko pa. Maganda sana yung ating tali sa Diyos, maigting, hindi pakluag. Maigting. Amen? Hindi yung kinakalag. Dapat pag tayo, kayong mag-asawa na, talagang ang inyong gapos bilang kayo ang nangako sa dambana, sa isa't isa, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga ninong, sa harapan ng mga abay, sa harapan ng mga mahal sa buhay, na presente sa inyong kasalan, kayo pinaggapos, pinagtali, huwag yung luluagin, lalong huwag yung kakalagin. Kung maganda nga'y inyong paigtingin. Gayon din sa Diyos. Sana hindi maluag ang ating pagkapit sa Diyos. Depende kasi masama pastor Wala paano mangyayari siya? Ganito Ang daming problema, pastor Dadami pa ang problema mo kay Hope. Amen? Amen? Oh, baka man ang problema mo, alam mo, ang tamang problema ay ito. Yung ginagawa mo ang tama, maraming nabato sa iyo. Hindi ho problema yung gustong-gusto mo mali. Nagigilty ka lang sa tama. Hindi ho yun Hindi yun dalisay. Ang tama, gustong-gusto mo yung tama. Naninibang ka lang kung paano magdudumi na sa mali. Are you listening? Hanggang saan tayo kapos ng ating sinabi sa Diyos? Pag may pera lang, pag Pasko, pag anniversary, pag malusog, pag walang hassle, pag walang problema. Alaala ko si Pastor Aste, nag-preach daw siya. Daming-dami daw araw natatapatan na manganganak ang kanyang asawa'y linggo pa. Ay wala pang worker. Ako gagawin ko. Linggo Wala siyang choice. Nakiusap siya sa member, pakihatid atid. Habang naire sa panganay si Ninang Bebe, si pastor naman ay naire din ng pagpipreach. Bakit? Commitment niya linggo ay sa Panginoon. Ay nagkataong tumapatay linggo manganganak, anong gagawin ko? Amen! Sabi ni Hepta, ito talaga yung pangako ko. Ay anong gagawin ko? Anak ang bumungad. Pero siya po ay tumupad sa kanyang pangako. At nagtagumpay talaga. Walang talunang committed sa Diyos. Amen? Ay mga pangako natin sa Diyos. Palakpakan man na tayo hindi, ituloy mo. Hindi ka naman sa amin nangako sa Diyos ka nangako. Then number 2, not only meaning of vow. Pansinin natin yung verse 1. Verse 1. Verse 1. Meaning of vow? Ano yung pagkakilanlan kay Hepte? English natin, Sabi ng English,
Kasi sa Tagalog, hindi mo mapapansin yan. Now, Hepta, the Gileadite, ito yung pansinin, was a mighty man of valor. Number 2, not only meaning of vow, but mighty man of valor. Mighty man of valor. Yung pala mga committed, mga kapatid, ang tawag dyan ay mighty man of valor. Are you with me? Pag sinabing committed, mga kapatid, yung pag nangako'y gagawin, ano man ang mga challenges na kaharapin. Amen? Ayaw ng Diyos ang nangako, hindi mo natutuparin. Magalipay ka hindi nangako, hindi mo natutuparin. Bakit? Ang Diyos hindi natutuwa dyan. Ngayon, anong klase ang mga taong ginagawa ang pangako sa Diyos, committed sa Diyos? Mighty men of valor. Are you with me? Para tumingkad, ano ba ibig sabihin ng mighty men? Tingnan pa, pag sinabi pang mighty men, powerful, malakas. Ang committed, hindi lampa. Hindi maramdamin. Sabi nga, habang nasusugatan, ay lalong tumatapang. Ako natutuwa kay Utoy. Bagaman hindi rin maganda sa isang banda. Hindi yan daing sa amin. Kami na lang ang nakakatuklas. Yung pala yung nagbarog sa bike. Siguro sa takot na mamura ko, ay tiniis eh. Lumalaman na lang namin may pasa pala din eh. Pasa din eh. Ay paano, naaliw na ni Romel. Nung si matamaan ng bola, certified player ka na. Para walang umiyak lang eh. Alam mo, Utoy, ikaw ay certified player. Siguro, na-apply pa rin niya nung siya nagtumbling sa sa bike, ay certified biker na siya. Kaso lang, isang araw, hinihilot siya ni Madam, may natapat din, inininda niya. Oh, bakit? Ano na paano yan? Ako'y natalsikan noon nagmo-mower. Di niya sabihan ko pa, baka kay lulong-lulong, hindi po ako nadala po dyan sa buklod. Natalsikan po ako din sakit. Di namin malalaman. Nakakatuwa naman. Sa isang banda, nakakalungkot dahil baka na yan, natatakot. Pero isang banda, matiisin. Marami kasing Kristiyano, hindi matiisin. Are you with me? Ayaw ba maraming pinatay ng Diyos sa ilang? Yung reklamo ng reklamo. Magaling pa na kami nasa Egypt! May pakwan, may sibuyas, may bawang. Samantala dito sa disyerto, papatayin kami sa gutom. Yun, pinatay nga ng Panginoon. Alam mo yung mga reklamador, hindi yan committed. Kaya kayong mga worker, kayong mga reklamador, asarap pa nga ng buhay nyo ngayon. Sa totoo na. May sinapapanisan din naman ng chicken eh. Sa panahon namin yan. Tanongin si Melmark at si Eric. Nadapo-dapo palang pinggay, ubos na. Yan si Eric, pag sinabayan niya ng kain sa Quatogs, mainit pa yung hawang. Nausok pa nga eh. Wala nang laman. Wala nang laman. Biyaya nga. Ay noon ang mga yan Liligo, igib. Ang support, 400. Kasama na yung mga gamit ng babae. Walang sakay, lakad yung mga yan. Minsan may tricycle pero namumulaklak naman. Punong-puno. Nahulog pa nga yung pamangkin ko si Amon. Mighty men. That is powerful. Warrior. Warrior. Saan ka nakakita ng warrior na pakyut ng pakyut? Ang ingit naman din eh. Nagbabarilan, dala ang may lipstick. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Dala Arizona.
Kaso lang, ako ay nagkukuskus din. Sabi sa akin ng asawa ni Pastor Edna, Pastor Eloy, galing ka bang abroad? Bakit ako? Look your face! Sabi, hindi, allergy po, allergy. Paniwala naman, tumigil na eh. Hindi sabi ko, allergy ho. Sabi ni Madam, ikaw, Pastor, inaharap sa maraming tao, may mag-ayos. Lagay na yan, ang ayos yan gagawin. Ba't mga madam, warrior. Pag sinabi ng warrior, mga kapatid, matapang. Amen? Kahit nasusugatan. Alala ko si Tatay Manahan nagkukwento sa akin nung kami sundalo. Kita namin yung nagbabagang bala. Takbo lang kami ng takbo, sinasalubong namin. Kung tamaan, wala magagawa. Kung hindi, praise the Lord. Nung sila ba'y nag-uusap, kausap ko lang, labas naman Hindi ko akalain, bubuklat pala ang baon ng kanyang ulo. Parang niyog Brother Eloy, wasak ang ulo. Kita mo yung utak. Pero kami magkakwentuhan lang. Ganyan ang mga sundalo. Kayo magkakausap ngayon, pero hindi mo alam paglabas. Pero hindi duwa. Amen? Ang Kristiyano, wala lang yung kanyang kasama. Naku, hindi na rin ako makaka-attend. Kasi si Mami hindi na rin makaka-attend. Bakit? Sa Mami mo ka ba nasamba? Amen? Amen? Sa Diyos ka na nga ako, hindi sa iyong magulang. Sa Diyos ka na nga ako, hindi sa iyong kapatid. Sa Diyos ka na nga ako, hindi sa iyong kumpare. Sa Diyos! That's why with or without them, serve the Lord. Amen? Amen? Mighty man. The committed one is a man of valor. Mighty man of valor. Powerful warrior tyrant. Ibig sabihin may leadership. May tikas. Ako yung iniwala, humanly speaking, nakita yan ng mga Israelites. Bagaman pinalayas nila, nung lalaban na sila sa mga Ammonites, wala silang makitang qualified na may tikas katulad ni Jephthah. Kaya pinatawag uli. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Naglalahok-lahok na sa isip ko yung puntos at saka Amen. Mighty man of valor. Huwag ka sanang malakas lang ang loob dahil andito ang boyfriend mo. Andito ang girlfriend mo. Paano pag wala na yan? Saan ka loyal? Lalo ko ito, kayong mga lalaki, hinahamon ko kayo. Kayo ang magdadala ng leadership sa inyong tahanan. Kaya kung may dapat spiritual sa relationship, lalaki muna. Amen. Amen. Valor. Strength of mind. Ito naman ang valor. So, a mighty man of valor. Ano ang valor? Strength of mind in regard to danger. Ibig sabihin, ang isip, mga kapatid, ay hindi duwag kahit sa panganib mapadaan. Alam niyo ang mga committed, yan ay hindi duwag. Alala ko sa panahon ni Gideon, out of 32,000, kung di ako nagkakamali, lalaban sa kanilang kalaban. Sabi ng Diyos, marami kayo. Bawasan nyo yan. Baka pag kayo nagtagumpay, sabihin nyo, dahil ang dami namin, hindi dahil ang Diyos. Bawasan nyo. Alin ang babawasin, Panginoon? Yung mga matatakotin, alisin mo. Nabasa nyo ba yan? Yung takot sa dugo, namumutla pag nakakita ng dugo. Baka ay labanan yan. Alisin mo yung mga duwag. Ano ibig sabihin? Ang tunay na committed, hindi duwag. Amen? Amen. May bata dito. Nakita ni Jane. Kaya si Romel, hindi pa katagal dito si Romel. Kala mo yun may tapang na tapang hindi naman ako naalabas ng office.
Malay, mamakasalubong ko nga. Anong gagawin ko? Pero mga kapatid, maraming challenges sa ating paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, sino mang hindi tumanggi sa kanyang sarili, hindi ko pwedeng maging alagad. Ang sino mang umibig sa kanyang magulang ng higit sa akin, hindi karapat-dapat kong maging alagad. Mahal ang pagiging committed kay Kristo. Naalaala ko yung kwento sa akin ni Kuya Piping dati, may isa daw fraternity na bago ka tanggapin sa kanilang fraternity, dapat nakapatay ka na ng iyong kamag-anak o kaya ng iyong kapatid to the extreme kahit ng iyong magulang. Kung hindi mo kayang gawin yan, hindi ka pwede sa aming fraternity. Bakit? Kasi pagka nahuli tayo at ang mapapasalang ay mga sa buhay mo, tutuga ka na. Are you with me? Kakaintindihan ba tayo? Pero ang mata nyo parang hindi nakakaintindi. Amen? Ano ibig sabihin? Kaya daw, bawal daw yung mga magkakapatid sa isang company. Hindi ka? Tama ba yun? Bakit? Baka pagka umagkas, yun ay magkakutsaba agad. Di balik kung sa tama magkakutsaba, ay paano kung nagkakakutsaba sa mali? Tama ba? Kaya minsan, yung mga Kristyano, pamilya naliligtas, pamilya din kung umalis. Bakit? Hindi tumibay sa tama. Dala-dala lang ng family, hindi dala-dala ni Kristo. Are you with me? Dapat mas matibay ang kapit mo sa Diyos kaysa sa iyong pamilya. At ang tamang tibay ng pamilya ay yung tibay mo sa Diyos. Strength of mind in regard to danger, that equality which enables a man to encounter danger with firmness. Matatag pa rin kahit maraming nakakatakot. Amen? Thus mighty man of valor. Kaya ba yung iniwala? Alam niyo ba si Hepta ay maraming problema, pero hindi siya nahadlangan ng kanyang problema. Ang problema niya, verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Si Hepta nga na Galaadita ay lalaking makapangyarihang may tapang. At siya'y anak ng isang patutot. Malaking problema yan. Sa Israelites, malaking problema yan. Kaya mga kapatid, ang buhay ay hindi walang problema. Huwag kang mag-antay, maglingkod pag walang problema. Ang tunay na committed ay naglilingkod kahit may problema. Amen? At siya'y anak ng isang patutot. At si Hepte ay naging anak ni Galaad. Verse 2. Ito pa, malaking problema niya. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. At nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa, ay kanilang pinalaya si Hepte. Bakit? Hinahamak siya, tiyak. Kaya wag mong hahanapin lagi ang iyong importance sa mundo. Kapag ikaw ay nag-in sa mundo, hinanap mo ang importance nila, sa totoo na. Kapag hinanap mo sila, may ikinompromise ka. Are you with me? Ang hanapin natin ay acceptance ng Diyos, wag ng mundo. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki, at nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalaya si Hepte. At sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana. Yan pa malupit. Anak ng babaeng patutot, degraded ng kanyang mga kapatid, pinalayas, at hindi ka magmamana. Malalaking problema yan. Ikaw kaya may problema niya, tutuloy ka pa kaya? Amen? Amen? Itong aking mga pamangkin,
babagong baptize, babagong natuyad. Pero salamat, nagpapatuloy. Na-stroke ang kanyang ina. Laki ng gastos. Tuloy ang gastusan. Balita ko ay parang dahil yung ama ay hindi makakapagtrabaho, saan nga makukuha? Parang naulinig kong parang magsasalitang titigil sa pagpasok. Ang magkapatid para lang may mag-alaga sa kanyang ina. Ang pinakikaramdaman ko lang ay kung patitigilin din sa pagsimba. Salamat naman, hindi. Magpapatuloy kayo. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi laging nasa alapaap cloud 9. You're not yet in heaven. Though we are bound to heaven. Kaya yung iba, laging ina-expect, puro walang problema, maliwalas, nagkakamali ka. Ang paglilingkod sa King, maraming challenges. Maraming hamon. Kaya out of that multitude, sana may mapapalad. Nung mapakinggan ko si Ma'am Dines, di ba kayo na-bless? Nung kanya sa prayer meeting, mas lalo ko pa siya nakikita, ang tindi pa din ng dinaanan niya, mapagtapatan lang niya yung kanyang ipinangako sa giving. Sabi nga niya, hindi porke teacher, malaki ang sweldo. Nagpapaaral siya ng college. Sabi, gastusin kanya, pinapanyo niya ang kanyang sambayan, pero pinagsisikapan niyang ibigay ang kanyang tithes. What a commitment! Dagi, ang dali na, ma'am. Naunawa naman ako ng Panginoon. Kung hindi ko man ito ibigay ngayon, naunawa na ako ng Panginoon. Salamat, hindi siya nagbigkas ng ganon. Bakit mapalad? Hindi kasi lahat ganon. Kaya ba ganon? Kaya ba ganon? Kaya sabi ng Bible, mapalad. Bakit? Kung baga sa Miss Universe, hindi lahat panalo. Magaganda ang naglaban-laban, pero hindi lahat panalo. Kaya mapapalad. Bakit? Lahat na may ligtas, pero hindi lahat committed. But my challenge from the Word of God, let's be committed. Why? You will be called a mighty man of valor. Bagaman babae ka. Amen. Amen. Yan ang mga committed. Hindi basta yan maaalis. Loyal. Naglalabanan nga ang Duterte at saka Marcos Loyalty. 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 Para hindi kayo mag-away, kay Kristo kayo mag-loyal. Amen? Then number 3, 4 lang naman ito, huwag kayong mag-alala. Not only meaning of vow, mighty man of valor, but men of words of virtues. Ayan po ay word of honor. Pero tayo nagsimula sa B. Tama-tama naman yung honor ay ibig sabihin ay virtues. Ang synonym. Ano ibig sabihin? Balik ka sa verse 30. Andiyan ba kayo? Balikan natin ang verse 30. At nagpanata si Hepte ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ang una kong makasalubong ay aking ibibigay sa iyo, Panginoon. Then pagdating po ng verse 34 hanggang 38, tingnan po natin. Andiyan pa ba kayo? Natututo ho ba tayo? Nahahamon ho ba tayo? Gusto ba natin tayo, committed? Okay, ganito po sabi. 34 na po, 34. At mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pakinahandog sa Panginoon. Verse 32. Sa gayon nagdaan si Hepte sa mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila at sila'y ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. Verse 33. At sila'y sinaktan niya ng di kawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa minute. Just a minute.
na may 20 bayan. O, ilan ka ang Taysan? Barangay. Ang liit pala ng Taysan. Okay. 20 bayan. At hanggang sa Abel kay Ramim, sa gayoy sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. Verse 34. At si Hepte ay naparoon sa Mispa, sa kanyang bahay. At narito, ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasalubong siya ng pandereta at ng sayaw. Kaya mga sayaw, napapahamak yan. At siya ang kanyang bugtong na anak. Isang anak, babae pa. Liban sa kanya, wala na siyang anak na lalaki o babae man. Tuloy natin nga ang verse 35. At nangyari pagkakitinis, verse 35. Kanyang hinapak ang kanyang damit. Bakit? Sinabi sa aba ko, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos. At ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makakapanumbalik. Men of words of virtues. That means men of words of honor. Pag sinabi, sinabi. Are you with me? Amen. Gaano tayo kalimit bumali sa ating sinabi? Pati matanga, bali na eh. Amen? Kumusta yung mga pinangako sa Diyos dati? Tuloy ba? O nabali na? Eh ako, bali na sa gaya eh. Kumusta yung mga pangako sa Diyos? Kumusta po? Ang yung hubang tights, walang bali. O bali-bali. Ang sama niyang bali na ay ayaw magpahilot. Aba, pagka bali, dapat hinihilot. Amen! Amen. Sabi ko nga sa inyo, kayo ba'y nakaranas matrangkaso? Brother Percival, natrangkaso ka na rin? Ganong katagal ang trangkaso mong naranasan? Isang linggo. Medyo kumilis ka siguro nun. Ano? Hindi ka kalimitan yung natapuan ng tunay na trangkaso, nakilis. At habang kasagsagan ng trangkaso, namiss ko yung lumi. Gumaling lang ako, 2 hawong, agad ang aking o-orderin. Ano ibig pa sabihin? Kapag kayo nagkasakit, ang isip mo, ako'y babawi. Ang dami mo nang binali. Nakakaisip ka bang bumawi? Amen? 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 Kayong mga nasa choir, pagka kay maraming wala, kayo ba'y nakakaisip din bumawi? Kayo mga hindi nakakapagbigay ng malimit, kayo ba'y nakakaisip din bumawi? Kayo mga natugtog, kayo ba'y nakakaisip din bumawi kapag hindi kayo nakakatugtog? Ang committed, given na tayo nakabali. Pero sana, bonus na lang sa atin. Tayo nabawi. Pero ito hindi bumali. Amen? Amen? Then last, sana mayroon pa eh. Masarap eh, pagka nasa espiritu ng flow, ng discussion. Pero ang oras natin, walang kanal. Walang bara. Ito po, si Hepti po ay hindi lang alam yung kahulugan ng vow, meaning of vow. Siya po ay mighty man of valor and man of words, of virtues. Then finally, alam niyo po kung bakit ito ganito. Siya po ay mindful of great values. Alam mo, ang taong committed, dyan po yung mga taong may prinsipyo. Are you with me? Ayan. Kasi, para sa kanya, kahihiyan, para sa kanya,
kahihiyan yun. Nakasakbit sa kanyang isip, nakakahiya naman ako na ako sa simula lang ang magaling. Sa simula lang ako itong iging-iging. Tapos wala rin naman, nakakahiya naman. Alam mo, pag ikay may hiya, may prinsipyo kang tao. Tama ba? Ewan kung ganun katotoo yan. Sabi ni Duterte, pumunta kayo ng Davao. Punta kayo ng Davao. Marami akong pinagawa sa Davao. Pero wala akong picture. Wala kayong makikita doon na lahat ng ginawa may picture ako. Bakit? Ba't ko lalagay picture dyan? Hindi ko naman pera yung pinangpagawa ko dyan. Pera yan ang bayan. Pera yan ang bayan. Ano ibig sabihin? May prinsipyo. Kung totoo yun. May prinsipyo. Yan diba? Mas malaki pa ang litrato eh. Ang kalsada kakagarne. Yung pinagawang kalsada, kakagarne ang haba. Mas malaki pa yung picture. Mas ginastusan pa yung picture kaysa doon sa pinagawa. Walang prinsipyo. Alam mo yung mga committed, ang daming problema, ang daming pagkakamali. Pero nagpapatuloy, yan ang mga tayo mindful of great values. Amen. Amen. Tingnan niyo po, ano ba yung kanyang prinsipyo dyan? Verse 21. At ibinigay ng Panginoon Diyos ang Israel. Okay, ang unang prinsipyo po diyan, nasa mindful of great values. Nabanggit din po si Hepta sa Hebrew 11 verse 32. Tingnan niyo po. Tingnan ko po yung cross reference. Nabanggit siya sa Hebrews 11:32. Therefore, mga kapatid, ano ba ang Hebrew? That is the record of the heroes of faith. Wag na muna yung heroes. Ang puntos, kaya siya po ay committed. Siya po ay may faith. Are you with me? Siya ay believer. Kaya kung Kristiyano ka naman, giting-gitingi. Amen! Kung talagang anak ka ng Diyos, gumiting ka naman. May tatayuan ang isang anak ng Diyos. May tinatayuan, may pinapanindiganan ang isang tunay na anak ng Diyos. Kaya tayo, nahingi ng permit pagka ang estudyante pilit pinasasayaw. Kaya masama loob ko dahil hindi ako. Natayo kayo kapag kayo pinasasayaw sa school, di ba? Amen. Hindi tayo nataya ng weteng. Pero wala problema kung babalatuhan. Hindi tayo na may miesta. Pero walang problema kung dala ng handa. Baptist tayo. Wise! Alam mo, kapag ikay mananampalataya, meron ka dapat paninindigan. Amen? Si Moises, ang kanyang tinanggihan, magiging vice president ng Egypt. Ano bang inihalok na sa iyo? Ano nga inihalok na sa iyo? Na hindi mo matanggihan, si Moises ang tinanggihan, yaman ng buong Egypt! Nasa kapanahonang yan ang sikat na bansa. Walang sinabi ang Amerika dyan. Pero kayang tanggihan alang-alang kay Kristo. Ano na yung aayawan mo para kay Kristo? Ay lalo si Kristo, iniwan ng langit. Iligtas lang tayo. Mindful of grace. Dapat tayo, isaksak natin sa isip, ako'y mananampalataya ng Diyos. Kaya hindi ako magtatawas. Sa kilikili lang yan. Pero kayo magpapapiyon, hindi! Ang tawas sa kilikili. Hindi para ipanghanap ng kalabaw. Amen! Amen ba? Ang pistahan, pumunta ka na lang before or after. Kunwari ka pa, gigil na gigil ka rin naman. Di ka? Dapat ang Kristiyano, dapat mindful of great values. Dapat ang values yung meron kang talagang nakakilkil sa ako'y Kristiyano. Minsan ako'y nanaginip. Yan lang po ang biyaya pag ay masakit ang likod, at sarap tumulog. Ang daming panaginip. Napanaginipan ako isang araw. Ako'y nanalo. Ako yun para sabi ko, tagswerte yata ako ngayon sa Mahjong. Ang dami ko patas pera.
Nung ako'y nakamalay-malay sa ulirat, teka muna, sugal ito eh. Kristyano ako eh. Bitakoy. Yung gising na ako. Ako'y nagsusugal. Kahit sa panaginip, hindi ko ma-enjoy ako nanalo sa sugal. Oo, nanalo talaga ako. Ay panaginip yon, pero pinalulungkot pa rin ako sa aking puso. Ay panaginip lang naman. Bakit? Kristyano ako ah. Bito kayo nagsusugal. Ay Kristyano ako, baptist pa, pastor pa. Salamat na lang. Parang bangungot sa akin yung nanalo sa sugal eh. Isang araw naman, naginip ako. Umahon si madam sa swimming pool. Pagkahon bigutin. Sabi ko, anong nangyari sa iyo? Bigutin. Sari-sari yung mga panaginip ko. ay, pugi si madam. Ginagaya lang ang buhok. kaso lang, kapal ng... Mamay, na paano sa iyo? Baka may nanunod sa swimming pool na yan. Mindful of great values. Ang Kristiyano dapat mayroong mga prinsipyo. At mataas ang prinsipyo natin. Anak ako ng Diyos. Walang mataas na anuman sa iyo dahil anak ka ng hari ng mga hari. Amen. Not only siya believer, verse 12 and 30, diga, Panginoon, manalo lang ako din eh. Tumama lang ang numero ko. Ang tama ay bibigay ko sa Panginoon. May vow siya. Twice na nabanggit yon sa verse 12 and 30. Ibig sabihin mga kapatid, nakikipag-usap talaga siya sa Diyos. Kapag ikaw ay prayerful, tutulungan ka niya maging committed sa Panginoon. Ang problema kasi maraming membro, hindi niya nagpipray. Do you pray? Do you really spend time praying? Do you have still meaningful time with God? Mag-pray ho tayo. Huwag nating kalimutan ang ministry ng prayer. Amen. Walang Kristiyanong malakas na malayo sa Diyos. At wala namang malapit sa Diyos na bagsak ang prayer life. Pag-ibayuhin po natin ang ating buhay panalangin. Ang credit ng ating tagumpay may bibigay mo sa Diyos. Kapag yan, nagpatatagumpay na yan, ay talagang bunga ng iyong panalangin. Nagtagumpay si Hepta sa kaaway. Bakit? Nanalangin siya. Kaya naman sa kanyang panalangin din, nagawa niya yung kanyang pangako. Magandang nagkaasawa kayo dito dahil pinag-pray nyo talaga. Amen. Then last, knowledge of the Word of God and to God. Alam mo, yung mga taong committed, yun pa yun, mindful of great values. Are you with me? Sabi ni Lepta, bahaga kami inyong inahahamon na makipag-away sa inyo, sumagot yung mga Ammonites. Ay, paano kinuha nyo yung aming lupa? Ay, pag-aari namin yon, sabi naman ni Hepte, hindi naman ganun eh. Kami na may maikiraan laang, nabasa ko maikiraan lang naman ng Israel. Pero inyong inano na, garne-garne. Ngayon, lumaban, natalo kayo. Kaya kung anong ibinigay sa amin ng Panginoon, sa amin yon. Anong punto ko? May alam sa Bible. May alam sa Bible. Kalimitan ng mga taong committed, may vow at nagagawa, may alam sa Bible. Yan ang problema sa maraming Kristiyano. Tagal na natin, di pa nagbabasa ng Bible. Pag nakikinig pa'y tulog. Paano matututo? Kaya sa panahon na hinihingi, ikitatayo sa iyong pananampalataya, hindi ka makatayo. Bakit? Wala kang alam na itatayo. You need to read, study, meditate, believe, and obey to the Word of God. Amen. At siyempre, pag may alam ka sa salita ng Diyos, tiyak, may alam ka sa Diyos. Mahirap tumayo yung hindi kilala ang Diyos na kanyang tinatayuan. Amen? Kaya may mga tao nakakatayo sa kanilang Diyos kasi alam nila yung kanilang Diyos. Si David, bakit siya nakatayo laban kay Goliath? Sabi niya, ang Diyos ko ang magliligtas sa akin. Sa iyo, kilala niya ang Diyos. Kumusta tayo? Tayo po'y manalangin. Tayo po'y yumuko at pumikit.